balita sa mga oras na ito. Exclusive! Lalaki nagtangkang i-withdraw ang pera ng kaibigang matagal lang patay. Arestado sa Mandaluyong City. 3 female urinals na ipinagawa ng MMDA. Masasampulan na ngayong araw. Pinakamalaking joint military exercise sa pagitan ng Amerika at Thailand. Sinimulan na. Isang bronze sculpture na isubasta sa halagang mahigit $100 milyon o mahigit 4.6 billion pesos. At mga patalastas na gagamitin para sa Super Bowl game sa Amerika. Ginawang kuwela at kengkoy ngayong taon. Huwag pahuli. Tutok na sa unang balita. Ako naman Arnold Glavio kasama si Rhea Santos. Narito na mga unang balita. Lalaking nagtangkang i-withdraw ang pera ng kanya umanong kaibigan na matagal nang patay. Inaresto ng mga pulis sa Mandaluyong. Ang exclusive report mula kay James Velasquez. Hindi makaharap sa GMA News si Noel Panzueto matapos siyang mahuli ng mga pulis na magwi-withdraw sana ng napakalaking halaga mula sa bank account ng kanya umanong kaibigan sa Mandaluyong City. Kumpleto sa papeles sa suspect. Dala niya ang passport na sinasabi nitong kaibigan niyang si Manny C. Neves na nakabase sa Washington, D.C. sa Amerika. Pati ang authorization letter na nagbibigay permiso sa kanyang kunin ang savings ni Neves na nagkakahalagang $5,000 o mahigit 200,000 pesos. Pero nagtaka raw ang mga opisyal ng bangko matapos makitang kakaibang sulat kamay sa authorization letter, kaya agad nilang kinonsulta ang kanilang mga records. Dahil medyo malaki yung amount, bilang policy ng bangko, nag-verify sila kung bakit ganon. Nalaman nila na yung account ay naka-freeze pala. Tinawagan nila yung beneficiary. Tapos yun, nalaman nila nakumpirma nila na patay na nga yung depositor na yun. Agad nilang itinawag ang kaso sa mga pulis na mabilis naman dumating para arestuin si Panzueto. Pagdating sa presinto, tila nakalimutan ng suspect ang pinagdaanan nila ng kaibigan. Wala raw siyang kilalang Manny Neves at napag-utusan lamang daw siyang kunin ng pera. Binigay lang ko sa akin yun. Yung ano? Yung pinag-withdraw. Sila nagbigay sa'yo? Babae yung nagbigay sa akin. Iniimbestiga ng pulisya kung paano napunta sa kamay ng suspect ang mahalagang dokumento na kanyang ginamit sa krimen. Nahaharap siya sa kasong falsification of commercial documents at attempted swindling. Para sa unang balita, James Velasquez reported. Tatlong female urinals ang MMDA bubuksan na ngayong araw. Ayon kay MMDA Chairman Oscar Inocentes, iniimbitahan niya ang mga Lady Rotarian at iba pang miyembro ng mga grupo ng kababaihan sa kanilang soft opening. Nais daw kasi lang mga babae ang mismo mag-inspeksyon ng kanilang bagong proyekto. Inikay ng MMDA ang mga babae na subukan ang mga female urinal na matatagpuan sa EDSA. Nagpapala ang Department of Health kaugnay ng mga sakit na nauuso tuwing tag-init ay kay Dr. Eric Tayag, Chief ng National Epidemiology Center ng DOH. Kabilang dito ang sore eyes, sunburn, diarrhea, influenza at skin disease gaya ng pigsa. At bagamat hindi summer disease, pati ang dengue, nagbabala ang DOH sa pagtaas sa mga nagkakasakit ito lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Kaya iba yung pag-iingat ang mensahe ni Dr. Tayag sa publiko. Kaya nga ang aming kalihim ay nag-anunsyo na po na all year round na po ang kampanya natin laban sa dengue. At alam naman natin po sa mga lugar na may drought po, mag-iigib po kayo ng tubig. So kung hindi matatakpan po yung inimbak yung tubig, ito pong pamumugaran ng damo kahit na wala pong tag-ulan. Pinakamalaking joint military exercise sa pagitan ng Amerika at Thailand, sinimulan na. Mahigit 11,000 sundalo ang kalahok sa pagsasanay na ginaganap sa Thailand. 6,000 rito ay mga Amerikanong sundalo. Ang iba naman, mga sundalo mula sa Thailand at South Korea. Inaasahang sasali rin ng Singapore, Japan at Indonesia sa 3 linggong training exercise. Ngipin ng mga sinaunang tao na hukay ng mga archaeologists sa isang kuweba sa Poland.
Pinaniniwala ang ngipin ito ng mga tinatawag na Neanderthal men na nabuhay mahigit 600,000 taon na ang nakalilipas. May marka raw ito ng mga toothpick na nangangahulugang maalaga rin sa kanilang ngipin ang mga sinaunang tao. Gagamitin ang natuklasang mga ngipin sa patuloy na pag-aaral tungkol sa pagkakapareho at pagkakaiba ng mga tao ngayon sa mga tao noong unang panahon. Bronze sculpture na ginawa ni Alberto Giacometti, pinakamahal na artwork na naipasubasta sa kasaysayan. Nabili ito sa halagang $104.3 million o 4.7 billion pesos. Tumagal lang ng 8 minuto ang bidding para sa sculpture na Walking Man 1. Nagbukas ang bidding sa halagang $19 million. Nalampasan ng naturang bid ang dating record ng sculpture ni Giacometti na naipasubasta noong 1980s. Pinakamatandang monasteryo sa mundo, pinasinayaan matapos ang 8 taong restoration. $14.5 million din ang nagastos para ayusin ang St. Anthony's Monastery. 1,600 tao na po ang monasteryong yan ng Orthodox Coptic Christian Church, ang pinaka-dominanteng Christian group sa Egypt. Itinuturing din niyang simbolo at patunay na maaaring magsama ang mga Kristiyano at mga Muslim. Mga makukulit at mga bigating patalastas, asahan daw ulit kasabay ng Super Bowl sa Amerika ngayong linggo. Ilan sa mga masisilip ay ang bahay na ito na gawa sa lata ng beer. Mga animated na manok na nanonood ng telebisyon. Soft drinks commercial na nagtatampok sa bandang Kiss. Si dating NBA star Charles Barkley sa isang fast food commercial. Ang commercial ng gulong na mala